Yo, what's up mga ka-creator? For today's video, pag-uusapan natin ang proper tarantula care, especially for beginners. Mula sa housing, substrate, pagkain, hanggang sa molting stage. Kung balak mo mag-alaga or kakasimula mo pa lang, this video is for you. Tara, simulan na natin. Una sa lahat, ang housing ng tarantula mo ang pinaka-importante. Parang bahay nila yan. Kung mali, pwede maging stress para sa kanila. Kung terrestrial species tulad ng Grammostola or Brachypelma genus, siguraduhing wide ang base. Hindi gaanong mataas. Bakit? Dahil kapag umakyat sila sa taas at nahulog, masyadong delikado yan sa tarantula mo. At hindi din nila kailangan ng masyadong malawak ang space. Territorial ang mga tarantula, kaya kadalasan nasa isang spot lang sila nag-i-stay para mag-abang ng kanilang makakain. Kung arboreal species naman tulad ng Poecilotheria, Avicularia at Salmopaeus genus, kailangan ng vertical space at driftwood o mga hides para makatawid sila sa taas. H-Maxilli nga pala yung nakatira dito. Di tulad ng ibang arboreal na nag-i-stay lang sila sa taas ng enclosure. Itong H-Max semi-arboreal siya. Meaning, nagbabarrow to sa ilalim ng lupa pero extended ng territory niya hanggang taas. Then, lagyan natin ng ventilation, pero iwasan yung sobrang open enclosure dahil mawawala yung humidity control mo. Lalo na ngayong summer, ugaliin natin mag-spray ng water sa loob ng enclosure. At palagi nating isipin kung safe at stress-free ang enclosure, healthy ang mga tarantula natin. Next, substrate. Hindi lang ito pampaganda ng enclosure. Sobrang crucial din ito sa health at burrowing behavior ng mga tarantula. Deep substrate para sa mga burrowing species, para makagawa sila ng maayos at comfortable na tunnels para sa mga burrow nila. Tulad nitong king baboon tarantula. Bihira ko tong makita sa ibabaw ng enclosure. Buti na lang transparent tong enclosure niya kaya namomonitor ko pa din siya. Ibig sabihin lang yan, maaaring comfortable siya sa loob ng burrow niya. Isa pang posorial, tong Vietnam Silver. Tignan nyo kung gaano kataas yung substrate niya. Sa substrate, coco peat and soil mix ang pinaka-safe at pinaka-natural gamitin. Bantayan din natin ang moisture. Para sa mga posorial, especially sa mga species from Philippines, dapat mataas ang kanilang moisture level. Slightly damp at hindi soggy para naman sa mga desert species. Dahil kapag sumobra ka ng basa, may risk ka ng molds, mites at bacterial growth na pwedeng makaapekto sa mga tarantula mo in long term. Next natin ang water. Kahit desert tarantula, kailangan nila ng freshwater dish. Palaging linisin at palitan ng tubig.
Minsan sa mga beginners, iniisip nila na misting lang ang hydration, pero hindi sapat yan. Tandaan, water dish equals health saver. Walang excuse dyan. Pang-apat, ang diet nila. Tama ang feeding schedule at prey size para hindi stress ang tarantula natin. Sa isling, maliit na prey every 2 to 3 days. Sa juveniles naman, 1 to 2 times a week. At sa adult, 1 time per week o depende sa species. Huwag mag-overfeed. Hindi porket kumakain sila ng prey araw-araw, kailangan mo silang pakiinin lagi. Sa overfeeding, maaari mag-cause sa kanila ng obesity or leftover prey na pwede mabulok sa loob ng enclosure. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa supporter at fellow keeper ko na si Sir Exoching TV page. Happy keeping para sa'yo, sir. Molting stage is the most delicate stage ng mga tarantula. Kaya huwag silang gagalawin, i-disturb o i-press ang enclosure habang nagmo-molt. Kapag pre-molt stage or bago mag-molt, hindi na sila kakain. Kaya iwasan maglagay ng live prey. Pwede kasi maka-stress sa kanila yon, or mas worse pa, kainin sila ng prey habang nagmo-molt. Sa post-molt, ganun din. Pagkatapos nila mag-molt, hintayin muna ma-harden ang fangs at exoskeleton bago mag-feed ulit. Kapag ginulo mo sila habang nagmo-molt, mataas ang chance na mapatay mo ang tarantula mo. Ito yung mga pinaka-common na mali ng mga beginners. Overhandling. Tarantulas are delicate. Too much handling equals stress or injury para sa kanila. Too much moisture lead to molds or fungus. Wrong enclosure size or setup. Too high for terrestrial, napakadelikado nito. Baka mahulog siya mula sa taas. Panic when tarantula is not eating. Tarantulas can survive weeks or months without food. Kaya kumalma ka lang, i-observe mo muna siya bago ka mag-react. And finally, research your tarantula species. Lahat may kanya-kanyang behaviors. Old world tarantula. Fast, defensive at may potent venom. Hindi recommended para sa mga nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng tarantula. New World tarantula naman, ito ang bagay sa mga nagsisimula pa lang sa hobby. Dahil mas calm, less defensive, at ang first defense mechanism na ginagamit nila ay yung pagpiplik ng urticating hair sa abdomen. Tapos bihira din sila mangagat. Tandaan, alamin ang origin, temperament, size at lifespan bago bumili. Knowledge is the best tools ng mga keepers. So ayun lang mga ka-critter. Yan ang complete guide para sa beginner sa tarantula care. Kung may natutunan kayo, like, share, and subscribe sa YouTube channel ko. At comment na din kung anong gusto nyong species ang next na i-feature natin sa channel na to. Thank you for watching mga ka-critter.
Kita-kits ulit sa next Critter picture natin. Dito lang sa Exo Critter Corner. Bye!